Welcome sa Tabing Ilog Bike Shop. First customer. Ako pala, first customer. Tryran muna tayo. Papabuo ko to. Kaya kami dyan nakapwesto kasi sa shop, yung nagagawa pa. Ginagawa pa nila kuya, yung mga furnitures namin dito. So, di pa kami pwede dyan. Manggulo. Ang ganda ng bagong helmet. Bago. Kaya doon muna kami sa gilid, sa may parking. Yan ba yung kaya, no? AJ. Ginamit ni AJ? Demo unit din to, ang alam ko kung tutuusin eh. Ay, sample unit pala. Yung likod nga ang baliktad eh. Yung likod halos walang problema maliban dun sa isang dent. Ba't yung harap yung naan? Nasiit, sa Bicol pa to eh, nasiit siya. Tapos inayos lang sa bike shop doon. Kaso, dahil nga hindi na pantay-pantay yung tigas ng rayos, ano pa rin talaga siya. May iba pa rin ang alignment. Ipapabuo ko na rin yung aking Duke X-Pops wheelset. Yo. Collaboration ng dalawang Pinoy brand. Ito yung Duke Racer Whirl 35 pang XC. Actually, hindi nga siya talaga tunay na XC kasi malapad pa yun eh, no? Yung 35. XC Trail. XC Trail siya. Pero ngayon, nagiging norm na yan sa mga down country talaga. Tsaka Malapad. sa mga XCO, yung mga malalapad. Yan, solid na rin. Ready na rin. Mga 2.3 na gulong laban na. Tapos, itong Pops Pro. Yan. Ito yung gagamitin nating hubs. Ito yung Pro 2. Pinag-isip kami ni Jim kung anong haba ng spoke ang gagamitin. Buti na lang. Nagsakto Kaya din pala, yung bigay eh. Dalawang spokes yung binigay ni Pops Jason. Maraming salamat. Meron tayong 27.5, meron tayong 29 na base sa calculation ni Jim sa utak. Sakto na daw. Hindi na kasi kami hula-hula ng mga haba ng spokes. Nagsusukat na talaga kami para tama. Ito kasi yung nagbigay ng challenge yan. Itong panglikod. Kasi tingnan nyo naman yung plunge niya, napakalaki. So, ang napag-decidean namin dito, gagamit kami ng, yung rim ko, 29er. So, di ba, pag 29er na spokes dapat. Kaso, dito sa hubs na to, hindi ubra yun. Gagamit kami ng 27.5 na spokes. Tapos, ang lacing na mangyayari is 2 cross lang. So, yun yung gagawin ni Jim mamaya. Sa mga 58mm na plunge, regardless kung boost or non-boost, ang kailangan talaga para yung as in sukat na sukat is 286mm na rayos. Ito, napakahirap magganap nito. Ito, talagang yung ano niya, almost nandun sa yung kung saan tatapos yung ano. Ngayon, 286, 287 talaga yan. 286 bali sa drive side, tapos 287 sa non-drive. Kaso, dahil set na bibili, na i-286 ko na lang lahat. Okay lang na medyo maikli, pero konti lang, by 1 to 2 mm, para mas matigas yung wheelset. So ito talaga nakipagbuno ako bago ko mahanap. Dati, mga buo kong wheelset, ang laki ng malampas dito. Ang Oo, haba. talagang dati kung anong makuha na ng Basta narayos 29. Oo. Yun na yun. Yung pala, 295 pa ata. 295. 295, meron pa mga pillar noon. Bibili ka pillar, tapos biglang ang haba pa. Tapos alloy pa yung mga kasamang nipples. Mga 2 years naglalaguto ka na. Location ng shop. Dito kami sa Barak. Tisaw, Pililla, Rizal. Ayun lang pagpasok nyo dyan. Tapos, ito yung Minox. Pwede nyo search Minox. Minox, tas kalapit lang yan. Itong commercial space kung saan kami nakapwesto. Doon kami sa dulo. Madali lang mahanap. Para nasa may butas siya ng Likod agad ah. Di pa pala bukas yung bengking. May iba pa ba na na parang same ng pinupunan na price point and quality category si Duke Racer ngayon sa market natin? Parang wala 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 kasi siyang competition eh. after nun, Dartmoor na sunod eh. Ang laki ng talon ng presyo. After ng Dartmoor, yung mga entry level ng DT Swiss. Tapos ano pa ba? Wala gano eh. Pwede mong i-argue na may segunda ka ng Dartmoor, may segunda ka ng DT Swiss sa gantong halaga. Pero, ang ano naman kasi nun, sortehan din. Kung matino ba yung matatapat sa'yo na, na segunda. Kung hindi ba talaga laspag. Kasi pwede sa unang tingin, okay. Tapos yung pala, biglang may flat spot, may hub, pwede ka pang bumili ng segunda ng matino. Pero yung rim, medyo alanganin, base rin. Tapos step down sa budget dyan. Wayne 1. Winman. Kaso, ang laki rin naman ng pagkakaiba nila. Hindi mo maya-argue na halos pareho lang sila. Oo. Yung quality, yung tigas, tsaka yung itsura, malaki talaga yung may distinction na siya eh. So, base na lang din kung gusto mo ng medyo mataas ang budget, mas mataas quality, dito na, sa Duke Racer na rim sa world. So, sa Duke Racer, may konting offset yung butas nga. Pero yung mismong rim, hindi offset. Yung mismong butas lang. So, may tapat lang siya. So, eto, yung leading spoke. So, unahin ko muna. Pinagtapat ko talaga to para yung butas ng rayos, ay ng
ng matatapat sa logo. Yun nga yung 4D drilling na sinasabi ni Joke. Oo, na meron tapat talaga yung Sarayos para less Less stress sa pagkakabend. So, ang inuna ko muna basta yung leading spokes natin. Ngayon, after neto, pwedeng ganun din, pasalit-salitan gawin mo. Or, ang ginagawa ko talaga sa akin, kasi kanya-kanyang trip din ng pagkakasunod-sunod. After nun, ilalagay ko na muna lahat sa isang side. Yan. Ito ang tunay na spirit ng ng on-call mechanic. Biglang uulan, biglang aambon. Kita kaya sa camera, biglang nababasa. Hindi pa. Pero, grabe puti ng bundok eh. Oo nga Pero mukhang ambon lang naman. May ang natutunan ko nun sa KRD, yung ginagawa niyang shortcut para, kasi di ba yung kay Ali Clarkson sa mga iniisa-isa nila. May mas mabilis na konti na way. Si Master nga lagay spokes lahat na kagad Basta lagay Ganun din ginagawa ko minsan pag kilala ko na yung hub. Pero ito kasi, iba ang flange, iba ang ng rim. Na isinigurado ko na lang din. Babasa kami dito. Mukhang kailangan namin Naglipat kami dito sa taas. Kasi nga maambon. Ito yung second floor na itong commercial building na to. Yung shop sa baba. Bigla naman nawala yung ambon. Trip lang. Okay na nga dun May upuan si Jim. Lupagi tuloy dito. Mawawala na to pag nagbukas ang shop. Bagong buhay na si Jim. Hindi na sila paggagawa. Meron akong gawaan ng proper. Okay ka na sa leading spokes mo Bale, pwede mo nang pag-crossin na kaagad. Kasi diretso lang na ganyan. Yan. Okay. Pero hindi ko pa rin gagawin yun. Baka magkamali ng... Kung saan ma-shoot Nakakalito minsan pag hindi mo pa gamay. Pero laking bilis sa process. Ano nga palang sukat ng rim ng tubeless tape ang kailangan ko dyan? Whirl 35 buto, 32 to 33 mm na rim tape. Kasaktuhan na yun. Basta 2 to 3 mm ang kapal sa inner width ng rim. Dudugain ko to. Para mas solid ang kapit. Tama ba yung natin? Decision natin sa spoke leg. The proof is in the pudding. Wait lang. Alisin ko lang tong high spot. Tama ba yung natin? Tingnan nyo. Yan o pinaka-ideal. Bago yung sa part na yung niya. Yun. Nandun yung dulo ng rayos. So, lahat ng drive side, saktong-sakto lang. Tapos maikli lang ng 1 to 1.5 mm sa non-drive side. Ayan. Uniform yan sa lahat. Basta bago lahat, malaki ang chance na uniform na yun. Halos lahat magkakapareha sa drive side talaga. Sabi sa inyo Calculator na yan Mind calculator. Tapos konti na lang. Tensioning na lang ito Kasi nakuha ko na rin yung, nakuha ko na rin yung, tag dito, yung dish. Ayan, tensioning na lang yan. Ayan, tuwid na. Maliban talaga dun sa may part ng may yung dugtungan, meron talagang more material doon. Wala kaming dishing tool. Nanghiram kami sa baba ng metro. Nakita ko lang din to sa mga bike shop sa Quiapo Pag walang dishing tool, bali, kukunin lang natin. Dapat isa lang ang lalabas na sukat. So, ang ginagawa kong reference is yung weldingan. Tsaka itong sa, spoke sa valve hole. So, palalapatin natin. Yung labasan dito is 64.3.5. Yun. Mahalaga yung 3.5 na yun kasi ang laki talaga. Ay, yung 0.5 na yun kasi ang laki ng diferensya pag nakalagay na siya sa Pag nakalagay na siya sa frame. Lumabas dito is, ayun daling. 64 by 3.5. Pareho? Lupit Galing nga Pero dito, pag may gantong klase kayong dishing tool, ay alignan, pwede ang gawin nyo is, Baliktarin. dapat, hindi ko numari, ganyan. Pag nakalapat ng ganyan, pag binaliktad mong ganun, dapat iisa lang yung kakalabasan niya dito. So, nagamit ko din tong reference. Pero yung ginagawa ko, binabaliktad lang. Tas ito, maluwag lang para pwede mong isentro. Kaso, nakakabuisit nga din to pag... Ang hirap kaya yan. Anin ko pag higpitan ko ng ganun, iba na lapat. Parang ewan. Ayun, tas ito, matigas-tigas na din ng rayos. Tsaka sa spoke, iba ho ang value dapat nito pag gagamitan ng, kasi 2-cross siya. Tapos, hindi siya kailangan ng sobrang higpit. Kasi although, siya, 2-cross, maikli lang yung rayos. So, kahit hindi sobrang higpit, matibay na rin siya. I-check ko pa rin yan. Hindi ko lang dala Pero kung kalalabasan yan, hindi, yung value hindi importante. Oo, kasi ang kakalabasan lang naman ng value, lang din yung kung gaano siya ka-dish, ay kung gaano ka pantay. Importante lang pare-pareho Magkakalapit lang yung range.
Basta yung sa isang side lahat magkakaparehas, sa kabila, ganun din. Hindi nagkakalayo. Anong mas madali sa'yo buuin? Unahan, likod? Ano, ito ang bilis nito eh. Wala pang Wala pa isang oras eh. saglit lang eh. Base. Pero madalas, likuran. Likod mas madali. Nahihirapan akong mag-dish kasi ng unahan. Kasi kahit gamitan mo ng dishing tool, parang ewan minsan ang lumalabas pag naikabit mo na ng actual. Ito, ang kalalabasan nun nito, meron tong mga labes na 2 to 3 mm na rayo sa taas. Kasi hindi natin pwedeng itukro sa 275 masyadong maikli. As in, sobra. Ang kalalabasan siguro ng ikli is mga 3.5 to 4 mm. Hindi, 29 na gagamitin mo eh. Kasi ano naman to eh. 3 cross na siya. 54 mm plunge, yung common na. Kaya wala nang problema. Ano gagamitin mo? 3 cross na. 3 cross. Tapos yung 289 na rayos. Kumpara mo sa Pro 1, ang laking ano pa rin yung PE. Parang P8 na P8 eh. Pero ngayon nakakabit na. Okay na nung may ano na. Ingay eh. Ingay? Yung Pro 1 nga, naiingayan ako eh. Kala ko tahimik lang siya nung nasa stand. Nung gamit ko na, ang lakas ah. Para kang naka-hope proper. Makakaloko din eh. Maingay pero pino din. Sa Kuya Noki, pino pero hindi maingay. Hindi makalampag. Sa bagay, Hydra yun eh. Hydra Tagalog, ano kaya? Ma-review kaya natin yung Hydra Tagalog na yun. Sana. Pero mahal pa rin eh. Makakabili ka na ng Orig na 1-up, yung ginaya nila sa DT Swiss, yung bago. Parang nasa 12K lang ata yun eh. Kasi laki Yun, lang ba tapos nung na yung ano? panglikod. Yun, Ay, no? pangunahan. Tapos na yung pangunahan. Galing nung ano, saktong-sakto yung 289. 289. Oo, sa harapan. Tapos 3 cross. As in eh. Walang labas. Wala. Halos pantay lang. Or pantay sa pinakandulo or pantay dun sa may lagayan ng ano, ng screw. Ayun no. Kaya ganun. 48 kaya to? Ah, hindi, parang mas maliit nga. Oh. Wala, di na natin sinukat eh. 58mm kasi planche na ito eh. Yan na, gawa na ang Duke Ay, hindi, sa bagay. X-Pops wheelset. Yeah. Joke Breaker, rims, Pops Pro spokes, Pops Pro hubs, Pro 2. Ito yung Pro 2. Sabihin nyo kay Paps, maglabas na rin ng rim tape. Rim tape ba? Pops rim tape. Pwede rin. Yung parang Parang CTD. CTTO ito. Yung cellophane maganda sana kaso base sa didikitan eh kung okay. Baka need pang initin. Pero matibay sana yun eh. Wala lang ano ah. Wala lang alcohol ah. Nalinis ko na ito kanina eh. Ito naman yung wheelset na nandun sa Canefield na kinakawawa ng may-ari. Buntal na buntal. Pero wala namang sumusuko pang pyesa. Oo, original lahat doon. Yung saddle lang nabalik ko, natanggal sa rails. Tapos binalik ko lang din. Ano na talaga, subok na talaga Joke Breaker. Subok na. Nakailang top 10 podium na rin to. Bossing! Yo! Ako unang bibili. Ikaw ba? Yo! Siyempre. Ipon ako, bibili akong bike. Yun.